Ang Power of I Am ay isang makapangyarihang konsepto na may malalim na epekto sa ating pagkakakilanlan, isipan at buhay. Binubuo nito ang iyong pagkatao. Kung paulit-ulit mong sinasabi, I am not good enough, I am a failure, dahan-dahan mo itong pinaniniwalaan at lumalason sa iyong pananaw sa sarili. Pero kung sinasabi mo, I am enough, I am loved, I am capable, pinapalitan mo ang negatibong paniniwala ng katotohanang nagbibigay buhay. Ito'y kasangkapan ng pananampalataya. Sa Biblia, sinabi ng Diyos kay Moses, I am who I am. Sa pamamagitan nito, ipinakita ng Diyos na siya ang pinagmumulan ng lahat. Kaya kung sinasabi mong, I am strong, I am healed, I am blessed, iniaayon mo ang sarili mo sa Kanya na walang hanggan at makapangyarihan. Nililikha nito ang iyong realidad. Ang mga salitang binibigkas mo ay parang binhing itinatanim mo sa puso mo. Kung anong sinasabi mo tungkol sa sarili mo, yun ang madalas mong mararanasan. Halimbawa, I am confident. Unti-unti kang nagiging matapang. I am worthy. Natututo kang tanggapin ang pagmamahal. I am healing. Bumibilis ang emosyonal o pisikal mong pagaling. Nagtutulak ito ng direksyon. Kung ano ang sinasabi mong I am, dun mo rin madalas dinadala ang sarili mo. Ang taong nagsasabing I am a child of God ay mas malamang mamuhay ng may dangal, pananampalataya at disiplina. Mga halimbawa ng makapangyarihang I am declarations. I am enough. I am growing and learning. I am loved by God. I am healed and whole. I am walking in purpose. Kawikahan 18 verse 21. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig nito ay kakain ng bunga niyon. Reflection. Ang talatang ito ay isang babala at paanyaya. Binibigyang diin nito na ang ating mga salita ay may likas na kapangyarihan, makabuhay o makapatay, hindi lamang pisikal kundi lalo na sa espiritu, emosyon at relasyon. Ang salita ay binhi na may bunga. Bawat salitang binibitawan natin ay parang binhi na itinatanim sa sarili natin o sa ibang tao. Kung ang salita ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ang itinanim mo, aani ka ng kapayapaan, tiwala at buhay. Ngunit kung panglalait, galit o pananakot ang binibitawan mo, aani ka rin ng wasak na ugnayan, takot at sakit. Sarili mong buhay ang naaapektuhan. Madalas, akala natin na ang mga salitang binibigkas natin ay para lamang sa iba. Pero ang totoo, una itong bumabalik sa atin. Kapag sinabi mong wala akong silbi, nadarama mo ang kawalang halaga. Hindi ko kaya, nawawalan ka ng lakas. Pero kapag sinabi mong kayang-kaya ko to dahil kasama ko ang Diyos, tumitibay ang loob mo. Ako ay pinagpala, lumalawak ang iyong pananaw sa kabutihan. Piliin mong maging daluyan ng buhay. Ang talatang ito ay paanyaya na maging maingat at mapagpili sa mga salitang sinasabi mo. Gamitin mo ang iyong bibig para magpatawad, magpala, magtaguyod at manalangin, hindi para magwasak, manira o manumbat. Halimbawa ng paglalapat. Kapag may anak kang nagkamali, maaari mong sabihin, wala ka talagang mararating.
salita ng kamatayan. Nagkamali ka, pero naniniwala ako sa kakayahan mong bumangon. Ito'y salita ng buhay. Kapag may pagkakamali kang nagawa, iwasan mong sabihin, bobo ako. Bagkus ay sabihin, ako ay natuto at pinapalakas ng Diyos araw-araw. Panalangin. Panginoon, inaamin ko na madalas akong nakakalimot sa bigat ng mga salitang binibitawan ko. Sa mga pagkakataong ako'y nakapagsalita ng masakit o negatibo, patawarin mo po ako. Linisin mo ang aking puso sapagkat mula rito nagmumula ang aking mga salita. Turuan mo akong magsalita ng may kabutihan, may pananampalataya at may pag-ibig. Naway ang aking dila ay maging kasangkapan mo upang maghatid ng kagalingan, pagpapala at lakas sa sarili ko at sa mga taong nasa paligid ko. Gabayan mo ako araw-araw upang piliin ang buhay, hindi kamatayan, sa bawat salitang aking bibigkasin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmation. Ako ay pinili upang magsalita ng buhay, hindi kamatayan. Ang mga salita ko ay nagpapalakas, hindi sumisira. Pinipili kong magsalita ng may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang puso ko ay puno ng kabutihan, kaya't ang aking pananalita ay daluyan ng liwanag. Kasama ko ang Diyos sa bawat salitang aking binibigkas. Ako'y isang tagapagdala ng kapayapaan at kagalingan. Joel 3 verse 10. Pantayin ninyo ang inyong mga sudsod upang maging mga tabak, at ang inyong mga karit upang maging mga sibat. Ang mahina ay magsabi, ako'y malakas. Reflection. Ang talatang ito ay kapangyarihang paanyaya sa pagbabagong loob at paninindigan, lalo na sa panahon ng kahinaan. Sa konteksto ng Joel 3, inuutusan ng Diyos ang kanyang bayan na maghanda para sa laban, hindi sa pamamagitan ng pag-asa sa kakayahan lamang, kundi sa pamamagitan ng pagpapatag ng kanilang loob sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mahina ay magsabi, ako'y malakas. Hindi ito pagkukunwari kundi pagpapahayag ng pananampalataya. Kapag sinabi mong ako'y malakas habang nasa gitna ka ng kahinaan, hindi mo itinatanggi ang sitwasyon, kundi inaangkin mo ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Pagbabago ng gamit mula sudsod tungo sa tabak. Ang mga kasangkapan ng pangkaraniwang gawain ay pinalitan upang maging kasangkapan ng pagtatanggol at paglaban. Ipinapaalala nito na minsan ang ating kahinaan at karanasan ay binabago ng Diyos para sa kanyang layunin, mula pangkaraniwan tungo sa makapangyarihan. Kapangyarihang nagmumula sa Diyos, hindi sa damdamin. Ang lakas ay hindi laging pakiramdam. Ito'y desisyon ng pananampalataya. Kaya't kahit pagod, luhaan o durog, may karapatan kang sabihin, ako'y malakas sapagkat ang Diyos ang aking kalakasan. Panalangin. Amang makapangyarihan, sa mga sandaling ako'y mahina, ipinaalala mo sa akin na hindi ito ang wakas ng aking kwento. Turuan mo akong magsalita ng may pananampalataya, na sa gitna ng pagod at laban, ako'y magsabing, ako'y malakas. Palitan mo ang aking pagdududa ng tiwala at ang aking takot ng tapang na mula sa iyo. Baguhin mo ang mga kasangkapan ng aking kahinaan upang maging sandata ng tagumpay. Sa iyo ako umaasa, O Diyos, ang aking lakas at tagapagtanggol. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Affirmation. Ako'y maaaring nasasaktan pero ako'y lumalaban. Ako'y mahina, ngunit ang lakas ng Diyos ay sapat para sa akin. Ang aking salita ay puno ng tapang at pananampalataya. Araw-araw, ako'y pinapalakas ng Diyos. Ako'y hindi susuko, ako'y magpapatuloy. Kawikaan 23 verse 7. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso, ay siya nga. Ang talatang ito ay isang refleksyon ng kapangyarihan ng ating kaisipan na ang iniisip at pinaniniwalaan natin sa ating kalooban, iyon ang unti-unting bumubuo sa ating pagkatao at kinabukasan. Hindi lang kung ano ang ginagawa natin sa labas, kundi kung ano ang tahimik nating pinaniniwalaan sa loob. Iyon ang tunay nating tayo. Ang puso ay tahanan ng paniniwala. Ang talata ay hindi lamang tumutukoy sa pansamantalang iniisip, kundi sa malalim na paniniwalang nakabaon sa puso. Kapag naniniwala kang ako'y walang halaga, kahit gaano ka pa kaayos magsalita o kumilos, lalabas at lalabas ang kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Ngunit kung pinipili mong maniwala na ako'y mahalaga sa Diyos, magbabago ang kilos, pakikitungo at direksyon. Ang paniniwala ay nagiging ugali at ang ugali ay nagiging tadhana. Kung ano ang madalas mong iniisip sa puso mo, iyon ang nagiging pagtingin mo sa sarili. Iyon ang nagiging desisyon mo sa araw-araw. At iyon din ang unti-unting hinaharap mong binubuo. Kaya't kung gusto mong magbago ang buhay mo, hindi sapat ang pagbabago sa labas. Dapat baguhin mo ang iniisip mo tungkol sa sarili mo, sa Diyos at sa layunin mo sa buhay. Pagpapalit ng paniniwala ayon sa katotohanan ng Diyos. Hindi lahat ng iniisip natin ay totoo, kaya mahalaga na salain ito sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung iniisip mong wala na akong pag-asa, Jeremiah 29 verse 11, tapat ang Diyos na nagsasabing, ako ang iyong pag-asa at tagapagligtas. Mga tanong sa pagninilay. Ano ang madalas mong sinasabi sa sarili mo sa katahimikan? Pinapalakas ka ba nito o pinababagsak? Ito ba ay nakaangkla sa salita ng Diyos o sa takot, galit at trauma ng nakaraan? Panalangin. Panginoon, salamat po sa paalaala mo na ang aking mga iniisip at pinaniniwala ay may kapangyarihang humubog ng aking pagkatao. Kung ano ang pinaniniwalaan ko sa aking puso, iyon ang nagiging direksyon ng aking buhay. Kaya't ngayong araw na ito, itinataas ko sa iyo ang aking isip at damdamin. Linisin mo po ang mga maling paniniwala, ang mga boses ng takot, kahihiyan at kawalan ng halaga. Palitan mo po ito ng iyong katotohanan na ako ay mahalaga, nilikha ayon sa iyong wangis at may layuning dakila. Tulungan mo akong punuin ang puso ko ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Nais kong mamuhay ayon sa katotohanang galing sa iyo, hindi ayon sa mga sugat ng nakaraan. Gabayan mo po ako, O Diyos, upang sa bawat araw ay piliin kong isipin ang mabuti, ang totoo at ang nagbibigay buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmation. Pinipili kong isiping ako'y mahalaga at minamahal ng Diyos. Ang iniisip ko sa puso ko ay naaayon sa katotohanan ng Diyos.
Ako ay nilikha na may layunin, may kakayahan at may kinabukasan. Tinatanggap ko ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Habang binabago ko ang aking isipan, binabago rin ng Diyos ang aking direksyon. Ako ay lumalago, nagpapatawad at umaasa sa biyaya ng Diyos araw-araw. Ang paraan ng pagsasalita ay may direktang epekto sa mindset at pananampalataya. Kahit wala kang hawak na pera ngayon, maaari ka pa rin magsalita ng may pag-asa, dignidad at pananampalataya. Narito ang mga positibong alternatibo sa pagsasabing wala akong pera, kahit na totoo namang wala ka pang hawak sa kasalukuyan. Hindi ko pa ito kayang bilhin ngayon, pero darating din ang panahon. Nagpapakita ng pagtanggap, pero may pananampalataya sa darating. Pinag-iipunan ko pa ito. Nagpapahayag ng disiplina at direksyon, hindi kawalan. Hindi pa ngayon, pero naniniwala akong magkakaroon din ako. Simple, tapat at puno ng pag-asa. May mas pinagtutuunan akong gastusin sa ngayon. Ito ay nagpapakita ng intentionality, hindi kakulangan. May darating na probisyon sa tamang panahon. Ito ay salita ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Wala pa sa kamay ko ngayon, pero hindi ako mawawalan. Ito ay nagpapalakas ng kalooban sa gitna ng limitasyon. Bakit ito mahalaga? Kapag sinasabi mong wala ako, parang isinasara mo ang pinto sa pag-asa at posibilidad. Pero kapag sinasabi mong darating din, binubuksan mo ang sarili sa panibagong biyaya. Ito ay pagsasanay ng isip, puso at pananampalataya. Pilipos 4 verse 19. At buhat sa kanyang kayamanan, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Reflection. Ang talatang ito ay isang matibay na pangako ng Diyos na siya ang tanging tunay na tagapaglaan ng lahat nating kailangan. Hindi ayon sa limitadong yaman ng tao, kundi ayon sa walang hanggang kayamanan ng langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Buhat sa kanyang kayamanan, hindi sa kayamanan mo. Madalas tayong nababalisa dahil iniisip natin na tayo ang dapat kumayod, kumilos at lumikha ng sagot sa lahat ng problema natin. Pero ang talatang ito ay paalaala, hindi ikaw ang source, ang Diyos. At ang kanyang kayamanan ay hindi nauubos, hindi nababawasan, at hindi nalilimitahan ng sitwasyon mo ngayon. Hindi sa sweldo lang galing ang sagot. Hindi sa bank account lang manggagaling ang probisyon. Galing ito sa Diyos na may kontrol sa lahat. Ibibigay ng aking Diyos. Personal na relasyon, hindi pangkalahatang pangako lamang. Hindi ito pangkalahatang pahayag lang. Ito ay galing kay Pablo na may personal na karanasan sa Diyos na naglaan sa gitna ng pangangailangan. Ibig sabihin, kung may relasyon ka kay Kristo, may karapatan kang umasa sa Kanya sa lahat ng iyong pangangailangan. Lahat ng inyong kailangan, hindi lang pera, kundi kapayapaan, karunungan, lakas, kagalingan. Hindi lang pera ang probisyon. Kadalasan, ang tunay na kailangan natin ay katatagan ng loob, kalakasan ng katawan, kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, katalinuhan sa pagpapasya, pag-ibig sa kabila ng kawalan. Ang lahat ng ito'y kayang ibigay ng Diyos, hindi kulang, kundi sapat at sagana. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang ating daan sa walang hanggang kayamanan.
Ang bawat pagpapala at probisyon ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ni Kristo. Hindi natin ito makakamit sa sariling galing o effort, kundi dahil sa biyaya ni Jesus. Siya ang daan sa lahat ng pangangailangang espiritual, emosyonal at pisikal. Panalangin. Panginoon kong mapagkalinga, salamat po sa pangakong kailanman ay hindi mo ako pababayaan. Hindi man sapat ang hawak ko ngayon, alam kong sapat ka. Hindi man malinaw ang lahat sa akin ngayon, tiyak ang katapatan mo. Ang lahat ng aking kailangan, pisikal, emosyonal at espiritual, iyong ibinibigay sa takdang oras at sa tamang paraan. Turuan mo akong magtiwala, hindi sa nakikita kong kakulangan, kundi sa yaman ng iyong biyaya na kailan may hindi nauubos. Bigyan mo ako ng puso na marunong magpasalamat at pananalig na kahit hindi ko pa hawak ngayon, ang probisyon mo ay laging dumarating, tama, sapat at sagana. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ako ay may kakayahang maghintay, magpakatatag at magpatuloy. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking tagapaglaan. Amen. Affirmation. Ang aking Diyos ay tapat. Ibibigay niya ang lahat ng aking kailangan ayon sa kanyang kayamanan at kabutihan. Hindi ako mauubusan sapagkat ang langit ay bukas para sa akin. Ako ay pinagpapala, iniingatan at pinangangalagaan. Ang lahat ng ito ay dumarating sa takdang panahon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ako ay may sapat, ako'y umaangat, ako'y nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Psalm 139 verse 14. Ako'y pupuri sa iyo sapagkat ako'y nilalang nakahanga-hanga at kakilakilabot. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalaman ng aking kaluluwa na mainam. Reflection. Ang talatang ito ay isang awit ng pagkilala sa kadalakilaan ng Diyos sa paglikha sa atin. Isa itong malalim na paalaala ng ating halaga, hindi base sa panlabas na tagumpay o opinyon ng mundo, kundi sa katotohanan na tayo'y hinubog mismo ng Diyos, may layunin at pagmamahal. Fearfully and wonderfully made. Isang nilikhang may paggalang at pagkamangha. Ang salitang fearfully ay hindi takot kundi paggalang. Nanilikha ka ng Diyos ng may lubos na pag-iingat, lalim at banal na layunin. Ang wonderfully ay nagpapahiwatig na ang bawat aspeto mo, emosyon, katawan, kaluluwa ay kamangha-mangha at natatangi. Hindi ka ginawa para ikumpara. Ginawa kang kakaiba para ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Ang pagkilala sa sariling halaga ay pagsamba rin sa Diyos. Kapag inaangkin mo na ikaw ay nilikhang kahanga-hanga, hindi ito pagmamataas, ito'y pagsamba. Ang pagyakap sa iyong pagkatao ay isang uri ng pagpupuri sa Diyos, sapagkat kinikilala mong mabuti ang kanyang gawa. Pagtanggap sa sarili kahit may sugat ay bahagi ng pagaling. Minsan, mahirap paniwalaang kamangha-mangha tayo, lalo na kung puno ng rejection, trauma o kahinaan ng nakaraan. Ngunit kahit may lamat, ikaw ay nilikha pa ring may layunin at dignidad. Walang bahagi ng pagkatao mo ang aksidente. Walang taon sa buhay mo ang sayang. May saysay ang lahat dahil Diyos ang may akda. Panalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa kahangahangang katotohanan na ako'y nilikha.
hindi lamang basta tao, kundi isang obra maestra ng iyong mga kamay. Minsan, nakakalimutan kong ako'y may halaga. Minsan, mas pinaniniwalaan ko ang mga sugat ng kahapon kaysa sa sinasabi mo tungkol sa akin. Ngunit ngayon, tinatanggap ko ang salita mo na ako'y fearfully and wonderfully made. Turuan mo akong makita ang sarili ko sa mga mata ng pananampalataya, hindi sa paningin ng pagkukulang o takot. Hipuin mo ang mga bahagi ko na nasaktan, na nahiya, na nagduda, at palitan mo ng pagtanggap, kapayapaan at pag-ibig. Hayaan mong maging tugon ko ang pagpupuri, hindi lamang sa iyong mga gawa sa kalikasan, kundi sa iyong ginawa sa akin. Ako'y iyong anak, ako'y iyong likha, at sa iyo ako ay sapat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmation: I am fearfully and wonderfully made. Ang Diyos mismo ang lumalang sa akin. Ako ay may halaga. Ako'y nilikha ng may layunin, kahulugan at pagmamahal. Pinipili kong tanggapin ang sarili ko ngayon. Ako ay hindi kulang. Ako ay kumpleto sa Diyos. Araw-araw, lumalakad ako sa katotohanan na ako'y mahalaga at mahal ng Diyos. Words shape your world. Araw-araw, may kapangyarihan ang ating dila. Kapag sinasabi mo sa umaga, I am blessed, I am strong, I am talented, I am wise, pinapaalalahanan mo ang sarili mo ng kung sino ka sa paningin ng Diyos, hindi kung ano lang ang nararamdaman mo. Ang mga salita mo ay binhi. Kapag sinabi mong I am prosperous, kahit walang laman ang pitaka mo ngayon, nagtatanim ka ng pananampalataya. At kapag ang Diyos ang gumalaw sa binhing iyon, umaani ka ng pabor, bukas na oportunidad at kapayapaan. Panalangin. Amang Diyos na banal, salamat po sa panibagong araw na puno ng pag-asa at bagong simula. Inaanyayahan ko ngayon ang iyong kabutihan sa bawat bahagi ng buhay ko. Sinusuko ko ang mga alalahanin ng kahapon at inaangkin ko ang lakas at biyaya ng ngayon. Punuin mo po ako ng iyong karunungan. Gawin mong matatag ang aking kalooban at buksan mo ang pinto ng mga oportunidad na naaayon sa iyong kalooban. Hayaan mo po na sa aking salita, kilos at puso, magbunga ako ng pananampalataya, disiplina at pasasalamat. Pinipili kong magsalita ng may pananampalataya sapagkat alam kong ikaw ay buhay, tapat at kailanman ay hindi nagkukulang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmation: I am blessed beyond measure. I am strong, body, mind, and spirit. I am created with unique talents that the world needs. I am guided by divine wisdom. I am focused, determined, and aligned with my purpose. I am open to abundance spiritually, emotionally, and financially. Today is filled with divine favor, grace, and growth.